Welcome to Rants TV. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa Intramuros in Manila. Please samahan niyo po akong mag-update dito sa ongoing restoration ng Intendencia Building. Ayan po sa harapan natin. Ito po yung update natin today, June 16, 2026. Grabe, ang laki na po ng improvement niya guys. 3 months ago, nag-update po tayo dito at tingnan nyo naman po, may bagong pintura na rin po siya. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Intendencia Building ay former government offices for several years during Spanish era. I-restore po ito as National Archives of the Philippines. Sa sakit ng ganito, oh, ang pagmasdan ka sa malayo. Added attraction na rin po kung matatapos na po yung Intendencia Building kasi napakaganda po ng design. Ito po ay symmetrical architecture kaya added attraction na rin po ito sa Pasig River Esplanade. Nakaharap lang po ito sa Pasig River Esplanade at ito po mismo ang Plaza Mexico. Sa sakit ng ganito, oh, ang pagmasdan ka sa malayo. Meron na po yung bubong guys, sa mga hindi po nakakaalam, mababa lang po kasi ang bubong at nasa baba po tayo. National Archives of the Philippines o Pambansang Sinupan ng Pilipinas Project Restoration and Conservation of the Intendencia Building. Cost 17,759,888.08 pesos. Location, Intramuros, Manila. Implementing Agency, National Archives of the Philippines. Development Partners, Intramuros Administration, Department of Public Works and Highways, National Museum of the Philippines and National Historical Commission of the Philippines. Contractor, 401 Development and Construction Corporation. Brief description of project: demolition works, architectural works, metal, masonry, finishing, roofing, structural works, concrete slab, concrete stair, grouting of old walls. Project date, duration 180 calendar days. Started December 1, 2023. Target date of completion May 28, 2024. Pero ngayon guys is 2026 na at hindi pa rin po tapos ang restoration. At wala pa po tayong idea kung ano po ang reason kung bakit po siya na-delay. At hanggang ngayon ay hindi pa rin po natatapos. Ayan lang po ang Bureau of Immigration. Ito po yung kahabaan ng Moralia Street. Nasa bandang unahan po natin ang Letran, Mapua, Lyceum University of the Philippines at iba pang mga schools. Dito na po tayo sa Plaza España. Ayan po ang monument ni Philip II, King of Spain. Diyan lang po sa kinatayuan ng BPI Bank. Diyan po dati nakatayo ang Santo Domingo Church. At wala na po dito ang Santo Domingo Church. Nasa Quezon City na po nila nilipat. Sa ngayon, hindi pa rin po na re-rehabilitate ang Plaza España. Napakaliit lang po ng plaza na po na ito.
Ayan naman po ang BF Condominium. Ito po yung kahabaan ng Solana Street. Ayun lang po ang BIR office, katabi mismo ng BPI Bank. Ayan lang po ang Jollibee, ang pinakamalapit po sa Pasig River Esplanade. Ayan lang po ang Binondo Intramuros Bridge. Ito po yung Soriano Avenue, ang main road ng Intramuros. Nasa bandang unahan lang po natin ang Manila Cathedral at Plaza Roma. Sa sakit ng ganito, oh, ang pagmasdan ka sa malayo. Ayan, kung gusto nyo mag-jeep, ito po yung mga signboard. Intramuros, Pier 15, Malanday, Monumento, at marami pa. Sa sakit ng ganito, oh, ang pagmasdan ka sa malayo. Sa sakit ng ganito, oh. Dito na po tayo sa Binondo Intramuros Bridge. Yung mga matataas po na building sa tapat natin, yan po ay sa Binondo. May tubig dito na pondo. Maulan-ulan na po kasi dito sa Manila. Sa araw-araw po umuulan. Sa sakit ng ganito, oh, ang pagmasdan ka sa malayo. Ayan po mismo ang Plaza Mexico. Diyan po tayo galing kanina sa baba. Mas lalong gumanda po nung umilaw na po ang mga lamp. Sa sakit ng ganito, oh, ang pagmasdan ka sa malayo.
Kung didiretsuhin po natin to pababa ng bridge ay papuntang Divisoria. Malapit lang po dito ang Divisoria, pwede pong lakarin. Diyan lang po kayo dumaan sa kahabaan ng Juan Luna Street. At nandyan din po pagbaba natin ang Santo Lorenzo Ruiz Church or Ongpin. Ayan po ang Plaza Maestranza at yung pinakadulo po nito ay Fort Santiago Esplanade. Sa mga gustong po pumasok ng Fort Santiago ay meron din pong gate dyan sa may Fort Santiago Esplanade. 75 pesos po ang entrance fee para sa mga regular visitors at 50 pesos naman po para sa mga student, PWD at mga senior citizen. And this is JD's Robin. May on this bus game. Let's go. Ito naman po ang China-Philippines Friendship Park. Diba guys, sobrang ganda po ng Pasig River Esplanade. Pang world class po, handog ng PBBM admin para sa bayan. Charval and Bus game. Ang aga At sana mapanatili po nating malinis ang ating world class na pasyalan. Marami naman po mga basurahan dito. Sabi nga, play go or clean as you go. Sa sakit ng ganito. Oh, ang pagmasdan ka sa malayo. Sa sakit ng pagmasdan ka sa malayo. Sa sakit ng ganito. Oh, pagmasdan ka sa malayo. Sa sakit ng ganito. Oh, ang pagmasdan ka sa malayo.
Shout out, my Hello idol. po. I-upload din. Ang sarap ko dito kayo. Upload kuya, upload. Upload. Sa na sakit ng ganito, oh, ang pagmasdan ka sa malayo. Sa na sakit ng ganito, oh, ang pagmasdan ka sa malayo. Dito po tayo sa Phase 2 Pasig River Esplanade. Dito pa rin po sa Intramuros. Yung mga kainan nga po dito sa ground floor ay sarado na po. Iwan mo rin ako sa ano. Ayan po ang the historic Jones Bridge. Yung tapat naman po natin ay Binondo. Napakaganda po, nagsitaasan na po ang mga building. Meron din pong ramp dito para sa mga bikers, mga naka-wheelchair at mga PWDs. At ito po yung grand stairs. Diyan po tayo galing kanina sa taas. At dito naman po sa ground floor ay temporarily sarado po lahat ng mga shop dito at mga kainan. Abangan na lang po natin guys kung kailan po sila mag-open. Cellphone niya daw. Cellphone niya. Picturean niyo. Para may Yan, may nakahalang po dito. Okay guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa ongoing restoration
ng Intendencia Building, Intramuros, Manila as of today, June 16, 2026. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas. Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.